50 portrait na iguguhit ng sabay-sabay. Kayang-kaya yan ng isang teen artist mula Caloocan. Paano niya nga ba ito nagawa? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Mary Mon Reyes. Pagdating sa pagguhit o anumang sining, mahalaga ang pagtutok sa detalye at kalidad ng isang art piece. Pero paano iyan matututukan kung hanggang 50 litrato ang kailangan mong iguhit ng sabay-sabay? 17 Pangulo ng Pilipinas ang sabay-sabay na iginuhit ng isang teen artist na nakilala ko mula sa Caloocan City. Scribble art ang tawag niya rito at umani ito ng atensyon hindi lang dahil sa intricate details ng mga portrait kundi dahil sa pagguhit niya ng mga ito ng sabay-sabay sa loob lang ng halos 10 oras. 4 to 5 years old pa lang daw siya. Hilig na ni Emmanuel humawak ng pens and crayons. Kaya naman hanggang sa paglaki niya, nahasa niya ang kanyang art style sa realism at ang scribbling na nilagyan niya pa ng twist sa pamamagitan ng bamboo sticks. Paano niya nga ba ito nagagawa? Sikreto niya, one detail at a time raw. Bali, nag-umpisa po ako sa gitna, tapos parang sinasagwan ko po kasi yung bamboo. Kaliwakan na. Una ko muna sa gitna, then sinasagwan ko para yung ballpen makapunta dun sa dulo. Kasi siyang stick, bamboo. Tapos yung bamboo na yun, hindi siya pantay-pantay. I mean, kunwari yung ballpen, yung nasa gitna, yung pinakang mababa na ballpen. Then pataas ng pataas yung ballpen hanggang sa pinakadulo. Drawing muna sa kanan kasi dito po ako masanay. Pag medyo nakita ko na okay na, may mata na, may ilong na, medyo okay na. Saan po ako tatalon dun sa kaliwa? Random idea lang daw niya ang method na ito sa pagguhit. Nitong pandemic nga raw ay nagkaroon kasi siya ng pagkakataon na mas mag-focus sa kanyang talento na para na rin makatulong sa kanyang supportive mother na isang solo parent. Dagdag panghanga rin noong tinriple niya ang challenge at dinrawing ang 50 portraits ng Filipino scientists sa loob lang ng 14 hours. Hindi man ito madali, mahalaga raw ang pagiging experimental at imaginative, lalo na ang paghanap ng purpose o motivation. Isa po sa goal ko kung ba't ko siya ginagawa kasi sa future, gusto ko pong ibalik or mabigyan pansin ulit yung Renaissance art. Willing naman pong i-share po yung knowledge na meron po ako, lalo na po sa arts. Sa ngayon ay tinututukan din ni Emmanuel ang kanyang colored art pieces at patuloy ang kanyang pag-eksperimento sa lahat ng aspeto ng sining. Pagdating sa art, sundan lang ang creative imagination at malay nyo, may matuklasan pa kayong kakaibang talento. Mobile Journal Mary Mon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Pag-usapan pa natin ang kwento ni Emmanuel kasama si Mobile Journal Mary Mon Reyes. Aba, Mary Mon, napakagaling naman ito. Saan ba natutuhan ni Emmanuel ang ganitong paraan ng pagguhit? Meron din bang artist sa kanyang pamilya? Actually, Pops J, sa pamilya niya, siya rin itong nag-iisang may creative juice. At bata pa lang siya, 4 years old, 5 years old, naging immersed kasi siya sa panonood daw sa telebisyon. So may nakikita siya mga shows at programs daw na tungkol sa art. Kaya doon niya nakuha yung interest, kaya nagbata pa lang siya, pinaglalaroan niya na may crayons, pens, pencils, hanggang sa lumipas yung panahon na nahasa niya na ito ng tunay, Pops J. Multiple drawings, multiple portraits. Gumawa ka nga lang ng isang portrait, mahirap na. Itong 50 Filipino scientist, may nagpagawa ba nito? Ano ba ang rason? Ba't niya ginuhit ang mga ito? Actually, Pops J, kasi bukod dito sa scribbling, siya ay nag-drawing talaga ng portraits. Realism nga yung arts niya. So, it's either ginagaya mo talaga as is yung mga mukha ng tao, mga lugar, mga scenes, lahat-lahat. Pero dahil naghahanap siya ng twist, iniisip niya ngayon kung ano yung mga pwedeng madrawing ng sabay-sabay. So kasama dito yung 17 presidents ng Pilipinas and then yung 50 na Filipino scientists. Pero bukod nga dyan, isa rin ito kasing pamamaraan sa pag-alala at patuloy na pag-recognize at pag-immortalize nga sa mga individual na ito na nakaambag either pagdating nga sa politiko, sa governance daw ng bansa, at pagdating sa mga invention at discoveries ng mga scientists. Pop J. Habang pinagmamasdan ko yung video mo ni Emmanuel habang gumuguhit ng multiple portraits, parang performance art na rin, ano? Ilang oras din ang ginugugol niya sa pagguhit. Pero bukod dito, meron pa bang ibang hobby si Emmanuel? Actually, very talented din itong si Manuel kasi bukod dito sa pagdodrawing niya, marunong siya tumugtog ng gitara, tsaka ng violin. Isa rin siyang honor roll student. So medyo hati yung oras niya pagdating nga sa academics, personal time, tsaka dito nga sa kanyang sining. Nung tinanong natin siya kung kunwari magsasabay ng drawing ng dalawa sa isang pagkakataon lang, sabi niya abutin lang ito ng less than an hour.
Pero pag kunwari ang challenge is nasa 10 portraits pataas, abutin ito ng 10 oras, mahigit 14 hours. Pero ayon kay Emmanuel, hati-hati yung oras niya. Hindi naman daw ito isang bagsakan ng isang araw lang dahil nga estudyante rin siya. Kailangan niya rin daw pagtuunan ng oras at pansin yung ibang mga bagay. Pops J. Multitasker pala talaga ito si Emmanuel. Nasa magkano ba ang paggawa ng portrait ni Emmanuel? Saan ito napupunta? Yes, Pops J. Marami na nga yung nagpapagawa sa kanya ng iba't ibang klaseng commission arts. So pagdating sa portraits, painting, landscaping, lahat kumpleto na. Ang nasa parang starting range niya pagdating sa commissions ay nasa 1,500 pesos. Pero may frame na raw itong libre. So depende na lang ito sa laki, sa sukat, sa material na gagamitin, kung colored ba o hindi, at ano ba yung iba pang mga requests o demands ng kanyang magiging kliyente. Pops J. Pero rest assured daw na lahat ay kumpleto na with frame, with passion at pagmamahal sa bawat likha na ginagawa niya. Alright, mahusay. Maraming salamat, Mobile Journal Merrimon Reyes.